Mga ka-garden, ako po ay magpapatubo ng ampalaya. Ito po in order ko, hindi naman po siya hybrid. Kasi po kung hybrid kulay pula po yan Meron po siyang kulay, hindi po ito hybrid. Ang kainaman naman po nito na hindi hybrid, yung pong bunga niya po pwede pong kuhanin yung buto at po pwede rin pong itanim. Hindi ko na po siya ibababad sa tubig. Ang gagawin ko po, ilalagay ko na lang po dito na meron siyang napkin. Dito ko na lang po babasain ng 3 araw. Kung sino po yung pinakalobo sa loob ng 3 araw, yun na po ang aking itatanim sa kanyang pagtataniman. Pipiliin ko po yung magaganda. Tingnan nyo po, hindi po siya puro pula. Maganda po sana kung puro ganito na natural na pula. Ito po yung natural po na pula na ganito, ang mas malakas ang porsyento na tumubo kesa sa medyo paputi. Kaya ang gagawin ko po, patutubuin ko, pipiliin ko lang po yung magaganda na sa kong itatanim. Ayan po, nilagay ko po dito sa aking cup, tapos bubuhusan ko po ng tubig, tsaka ko po tatakpan ko po at babasain. Pagka ano po ng 3 araw, titingnan ko na po kung sino ang pinakalobo. Kasi po ang ampalaya 5 hanggang 7 araw dapat bumubuka na po yan, dapat pumuputok na, at 10 araw dapat nakalitaw na. Pero sisiguro po ako na pipiliin ko yung lolobo muna bago ko itanim. Uunahin ko muna itanim sa paso, pagagandahin ko bago ko po ilagay sa kanyang talagang permanenteng kalalakihan. Ang in-order ko po yung nasa picture, hybrid, kulay pula. Pero ang i-deliver po hindi naman po hybrid. Andito na po patutubuin ko na lang. Ayan, tatakpan po muna natin at abangan po natin after 3 days. Ito na po ang pangatlong araw mga ka-garden ng ampalaya na nilagay sa napkin para gusto kong patambukin bago itanim sa lupa. Dito ko na ilalagay. Ayan. Mga ka-garden, sa mga nagtatanong po, sa mga hindi pa po nakakaalam, ano daw po ba yung hybrid at yung hindi hybrid? Ang hybrid po mga ka-garden, pang commercial po ang ibinubunga po noon. Talaga pong iyon nanggagaling sa factory. Ginagawa po siyang hybrid, ginagawa po siyang F1, ginagawa siyang first class. Yun po ang tinatawag na hybrid. Yun po ay kulay pula yung seeds, meron pong kulay blue. Yun po ang mga F1 o tinatawag na hybrid. Yun po, pagka po namunga, talaga pong pang commercial. At pagka po yung bunga noon pinahinog natin, kinuha natin yung seeds niya, sa pangalawang pagkakataon po, hindi po siya mamumunga nung katulad nung una, yung hybrid. Ito naman pong hindi hybrid na nabibili, ito po, katulad po nito, hindi po ito hybrid. Pambakuran lang po, pwede na po ito, mamunga ito ng ilang piraso, okay na po. Yung seeds po nito, yung bunga nito, pagka po pinagulang natin at itinanim natin, mamumunga uli nung katulad nung ibinunga nung unang tanim. Yan po ang kaibahan ng hybrid at ng hindi hybrid. Kaya nga po yung mga magsasaka, malalaking farm, bumibili po sila ng F1 o first class, tinatawag na hybrid, kasi nga po pang commercial po ang ibinubunga noon. Talaga pong napakadami. Hindi po sana kung po pwedeng kuhanin yung buto ng bunga ng hybrid, di po sana hindi na po sila bibili. Iyon po ang ano ng factory. Yun po ang dahilan ng F1. Kaya po kada po tanim ng mga malalaking farmer, bumibili po sila ng hybrid para po sigurado ang kanilang
kabuhayan para sigurado ang kanilang pagtatanim na mamunga ng madami. Ito pong mga hindi hybrid, pagka po pambakuran lang, pang dito lang po sa atin, pang po pwede na po ito mamunga ng ilang piraso at madami din naman. Pero yung pong seeds ng hybrid, kukuhanin po natin yung bunga ng hybrid, pagugulangin natin, itatanim natin. Bunga man po yun, isa o tatlo. Hanggang ganun lang po yun, tapos maliliit na po, hindi na po pang commercial. Yan po mga ka-garden ang kaibahan ng hybrid na seeds, kahit na anong seeds, at dun sa hindi hybrid. Ito po, pambakuran lang po ito. Okay na po ito. Pagka po may sumobra, yun po ang nabebenta. Okay po, aabangan po natin ito. Siguro po, another 5 days hanggang 7 days. Baka po lumitaw na ito. Didiligan natin ng pa-spray at abangan ang susunod na kabanata ng kanyang pagtubo.